Pero hindi ka pwedeng maging ganong kaduwag. Pumunta ako rito para makapag-isip ka. Kausapin mo ang lalaking yun at sabihin mo ang totoo na hindi mo siya mahal. Tindihin mo ako, Veronica. Alam ko mabuti kang tao, marangal, marunong magpasalamat. Ganon din ako. Hindi ko kayang biguin si Agustin. Hindi ko rin kayang biguin ang sarili ko. Paano ko rerespetuhin kung wala akong isang salita? Sasama lang ako kung payag si Fernando Jose. Ayoko na siyang masaktan eh. Pakiramdam ko may obligasyon akong samahan si Rosalinda sa araw ng kasal niya. Pupunta ako. Sasamahan kita. Gusto ko rin namang samahan mo ako. Pupunta rin ako. Nangako ako kay Rosalinda eh. Naiintindihan kita pero iba yung kalagayan mo. Pero hindi na rin kita pipilitin. Kausapin mo si Fernando Jose at kung malawak yung pag-iisip niya, maiintindihan ka rin niya. Sinabi ng hindi ko kaya, alam mong imposibleng mangyari ang gusto mo. Oo, mahirap talaga. Pero hindi imposible. Samahan mo ko sa kasal ko pakiusap. Rosalinda, alam mong anak ko si Fernando Jose at hindi ko kayang gawin yun sa Kausapin kanya. mo siya. Sabihin mo nga akong nakiusap. Alam niya kung gaano kahalaga sa akin na makasama kita sa tabi ko. Ba't gusto mo akong makita, Dorantes? Kailangan natin mag-usap. Pareho tayo may kinikimkim na sama ng loob at gusto ko nang tapusin yun. Gusto ko ipaalam sa'yo na kinalimutan ko na lahat na naging alitan natin noon. Sa wakas, masaya-masaya na ako ngayon. Si Luz Maria lang pala ang matagal ko nang hinahanap. Masaya ako para sa'yo. Napakaswerte mo kay Luz Maria. Alam ko yung pinagdadaanan mo at malungkot ako sa nangyayari sa'yo. Sa kasamaang palad, medyo huli na yung maganda mong intensyon. Ikakasal na siya sa ibang lalaki. Kita mo, di ba? Hindi siya para sa'yo o para sa akin. Kumusta, mahal ko? Agustin. Ayos ka lang? Ayos naman, salamat. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Senyora, kumusta? Maligayang pagdating. dito. Sige, tuloy kayo. Salamat. Salamat sa inyong lahat dahil nandito kayo sa kasal namin. Mabuti naman, salamat. Tuloy po kayo. Huwag kayong mahihiya, bahay niyo na rin ito. Tuloy lang kayo. Agustin, salamat sa lahat. Huwag mong isipin na ikaw ang nanalo sa atin, kapatid kong Agustin. Hindi ka pa sigurado kung makakapag-asawa ka. Nakasama rin yung baby. Oo nga, pati siya. Ano, ayos lang ba siya? Ha? Kumusta? Bakit, Fedra? Bakit? Kahit gaano pa katindi ang pagmamahal mo sa akin, hindi yun sapat para ipagkait mong kasiyahan ko sa akin. Kung totoong mahal mo ako, hinayaan mo na sana akong makasama ang babaeng pinakamamahal ko at mamahalin ko habang buhay. Pero sa kasamaang palad, ikakasal na siya sa ibang lalaki. Ay, ang ganda! Grabe, ang ganda naman! Kwarto nga talaga to ng mga mayayaman! Wow! Uy, ang lambot naman itong higaan. Ang sarap talon-talon na. Anak, sa tingin mo kailangan pa ba nating bigyan ng tip yung mga lalaking nagdala ng maleta? Ay, Mama, wala tayo sa hotel. Ito naman, nagtatanong lang ako. Malay ko ba? Ay, naku. Alam nyo, ang ganda talaga rito, no? Hindi pa ako nakakapunta sa ganitong lugar. Hindi ko pa nga nararanasan magbakasyon eh. Ay, nako, ang mundo talaga napakaliit. Dahil si Selena at ako, ilang beses na nakapunta sa Oaxtepec. At isang beses, nakapunta rin kami sa Pátzcuaro, hindi ba anak? Ay nako, at dahil dyan, maglalakad-lakad ako sa rancho. Baka may swimming pool sila, o di kaya mga kabayo. Maiwan ko na kayo. Oh, mag-iingat ka, iha. Lalong-lalo na sa mga garapata. Garapata, mga kuto, nagagapang sa katawan mo. Mag-iingat ka ron. Ay, Mama, masyado ka nang maingay.
Ramdam mo yung kaibigan? Sariwang hangin, langhapin natin, langhapin! Ibang klase ang hangin dito, sariwang-sariwa, hindi tulad sa atin sakit ang malalanghap mo sa hangin. Ay, bakit kailangan mo pang sabihin sa akin yan, Bonifacio? Alam mo namang isang simpleng tao lang ako. Oo nga. At noon pa lang, pangarap ko ng mamuhay ng ganito. Naku, ako rin. Gusto ko manirahan sa probinsya na tulad nito. Isipin mo, puro ganitong berde ang makikita mo sa paligid. Sariwang hangin ang malalanghap mo. May mga humuhuning ibon sa taas. Merong mga hayop sa paligid. Hindi naman sa nagpapatama ako pero... Ay, naku, manahimik ka nga dyan. Puntaan na natin si Agustin. Ililibot daw niya tayo rito sa buong rancho. Sige, pumunta tayo ron. O nga pala, Vier, tungkol kay Agustin. Ito, tayong dalawa lang, ha? Naniniwala ka bang magiging masaya si Rosalinda kay Agustin? Hindi ako makatanggi, hindi ko kaya. Pero isa tong malaking pagkakamali. Hindi magiging masaya si Rosalinda kay Agustin dahil hindi naman niya to mahal. Hindi niya to mahal tulad ng kung gaano niya minahal ang anak ko. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin yan, Veronica. Ilang beses ko nang sinabihan si Rosalinda pero napagod na lang din ako. Tingin ko mas maganda kung hayaan na lang natin siya. Huwag na natin sirain ang kasal niya. Hindi, dahil hindi pwedeng matuloy ang kasal na yun. Tama yun. Gagawin kong kahit ano para lang mapigilan sila. Ako rin. Sinabi ko na sa'yo, hindi ikakasal si Agustin dahil walang kasal na magaganap. At lalong hindi sa Rosalinda na yan. Senyor, bakit ba parang ang laki ng galit mo dyan kay Rosalinda? Dahil kumbinsido ako hindi niya mahal ang kapatid ko. Na pera lang talaga ang habol niya. Pero wala ka namang ebidensya para dyan. Hindi ka makaintindi? Hindi mo naman talaga gustong saktan ang kapatid mo. Ginagawa mo ang lahat ng to para protektahan siya. Manahimik ka. Alam ko ang ginagawa ko at uulitin ko. Ihanda mo na sila dahil hindi matutuloy ang kasalan na yan. Ako nang bahala sa plano.